Evan, ano na ang sunod na mangyayari kapag na-file na ang kaso laban sa mambabatas? Kailan ngayong formal nang na-file ng Office of the Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan, ang sunod na yugto dyan ay magrarapol ang Sandigan Bayan at aalamin kung aling mga dibisyon sa Anti-Graft Court ang hahawak na mga ito at maglalabas ng arrest warrant. Makalagpas ang alas 10 ng umaga ngayong araw ay formal nang naihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at 3 counts ng pagdabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Laban ito kina Senator Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ilang minuto matapos ma-file ang kaso, nagsagawa rin agad ang raffle ang Anti-Graft Court. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga kaso ni Defensor, Viray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division. Ang mga kaso ay nag-ugat sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta mula sa 3 bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Ang 75 million pesos ay hindi nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE bilang campaign donations. Ayon sa Office of the Ombudsman, bagamat hindi galing sa kaban ng bayan ng pera, maituturing itong ill-gotten wealth dahil bawal tumanggap ang isang public official ng ganitong kalaking halaga ng pera. Maituturing itong bribery at paglabag sa plunder law dahil lagpas sa threshold na 50 million pesos. Ngayon naman na na-raffle na ang mga kaso, hihintayin naman natin kung kailan may lalabas ng mga Sandigan Bayan Divisions na humahawak sa kaso ang mga arrest warrant laban sa mga akusado. Una nang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na handa siyang makulong at sinabi na rin ng mga law enforcement agencies na handa silang i-implement yung arrest warrant oras na mailabas ito ng hukuman. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.